gumagamit sila ng tagulilong para hindi makita. So yan, noon pa no, bihira lang yung gumagamit ng mga tagulilong na kalaban. Pero ngayon halos lahat ng mga kalaban gumagamit na ng tagulilong, kaya kailangan natin mag-ingat. Parang palapit na. Tara. Dool na, Dol. Dol! Puti na! Ati ka gahe, di ka. Asa yung tingero? Kabalo! Asa? Oo, kabalo! Asa yung tingero? Oo, kabalo! Asa yung tingero? Oo, kabalo! Wala ako ba? Di ko natin. Sino? Wala. Nakalingan natin kasi yung tao hindi yan ano, hindi yan sabi talaga. Ilang bisan natin ng kung ayaw talaga, wala tayong magagawa dyan kung tapusin. Kaya pumunta sa paghanap kaya kung ano, tara. Muklan na. So, no, okay, minsan siya, no, okay, shut up din sa kasama natin. So shut up na, no, sa ating mga kasama. So yung shout out kay Premo, maraming salamat sa iyo, idol. So mabuti yung ginawa mo, yung pinili mo na landas na magbago. Tama yan, maraming salamat sa pagtulong mo, Kantingero. So Dol, Premo, mag-send ka sa akin ng, ng location para madali kong malaman yung location nyo. Baka patuloy kayo sa lakad o baka palipat-lipat tayo ng area. Kasi ka ng, ng location para makapunta ako sa inyo. So nakita na po si Premo at si Iba. So mabuti kasi nakasama ni Premo yung malakas natin kasama na si Iba. So yun, yung pinapuntahan ko ngayon ay isang location din ng kung saan nalagay si Tigero. So kung tataka kayo kung bakit meron kayo ng informasyon, so hindi na natin kailangan sabihin kasi merong kalaban na palaging nakasubaybay sa ating mga video. Kaya yun, ang area pupuntahan. So sana ay chat ko na rin sila, no, si Premo at si Iba para doon na lang kayo makita sa area na yan. So, ano,
impormasyon natin na nakuha. Naputok yung area. So sobrang pasensya na naputol yung video natin kasi na full storage. So nag-delete muna ako ng mga video para maka-enter ulit yung camera natin. So yun po yun, nakapansin nyo meron tayong mga daan ng mga daan. So maganda sana po yung maganda po sana yung location, magandang daanan para madali lang tayo makarating sa ating pagkaroonan. Pero sobrang delikado pag dumaan ito. Sobrang dali mag-ambush yan. Yan yung mga paborito ng mga kalaban na area para mag-ambush. So kailangan natin dumaan dito sa gitna ng silingan kasi meron mga kalaban dito, at least konti lang. Kasi pag dyan tayo dumaan sa daan, madali lang tayo ma-ambush. Kaya kung natataka kayo, kung hindi kami dumadaan ng ganyang daanan, yun po sobrang delikado pag dyan ka dumaan. So yun po sa mga baka meron pong bagong upload sila Tengero at baka hindi sila makachat sa akin. So lang po please pa-comment po na mga detalye kung nasaan po sila, baka hindi kami pang-abot. So yun, comment po at maging tulong po yan sa akin. Tara. So yun po sa mga nagtataka po dyan kung bakit hindi ko ginamit yung orasyon ko nung nakaraang pagligtas natin kay sa anak ng Tengero. Hindi ko po yung ginamit kasi hindi ko pa nakontrol yung mutya na yun. So pag ginamit po siya ay nanghihina yung katawan ko, parang wala akong lakas. So napag-isipan ko na hindi ko muna gamitin hanggat hindi ko muna siya nakakontrol. Para kita niyo po yung last video ko nung pagligtas natin sa paghahanap natin sa anak ng Tengero. So nung hina ko doon, pinipilit ko lang nung galaw, pinipilit ko gumalaw pero nang hina talaga ako, parang wala akong lakas ba, kaya hindi ko ginamit yung mutya na yun yung pag rescue kay Laling. Kasi yung plano namin ng Tengero ay baka kamali pa tayo, kaya ayun, hindi ko na ginamit. Kasi pag ginamit natin yun sa panahon na yun, sa araw na yun, baka mag-collapse tayo, kaya mag-collapse tayo. So dagdag na naman tayo sa problema, kaya hindi ko siya ginamit. So ngayon ko lang ginamit kasi medyo nakakontrol ko na, kasi bawat oras na nilaan ko, bawat oras na meron kong free na time, pinag-aralan ko po yung mutya na yan. So kanina sobrang lakas, ihinto yung kalaban, medyo nakakagalaw yung kalaban, pero yung hindi ko pagkara talagang nakakontrol yung mutya. Pero dito na sila, dito na yung kalaban So ito yung red zone, yung kalaban dito. So ngayon ko lang siya ginamit kasi medyo nakukontrol ko na siya. Pero meron tayo makita ang kalaban ngayon, ginamit na ulit. At mag-aralan natin kung saan yung niya, yung limitasyon niya sa paggamit, para unti-unti natin siyang makokontrol, dahan-dahan pa, kasi sobrang lakas talaga na mutya na binigay sa atin ng Diwata. So sobrang pasensya kasi marami din na sa akin na disappoint. So
naintindihan ko po kayo. Kaya sobrang pasensya po. So, gagawin ko po lahat. Yung control ko po mutya na to kasi isa po itong malaking tulong po sa akin. So, dalawa na po yung mutya natin. Yung unang mutya ay protection sa ating katawan. Pangalawa mutya, panghinto ng mga kalaban. So, sana darating din yung araw na pakontrol natin yung mutya para magamit natin tama. So, ganitong kalaban. Hindi na kailangan ng mutya kasi hindi siya sumugod at hindi niya alam na nandito tayo at wala din siyang baril. So, parang bantay lang to sa paligid. So, meron kasi mga kalaban na walang baril at yung iba walang baril. Meron iba, meron. So, hindi pa tayo magkumensa na baka meron talagang mutya rin. Natin dalang mutya. So tara, patayin natin to. Sobrang dami nila kasi bawat araw meron sila na-recruit ng mga tao. So isa din yan sa kailangan sa ating yung mga nare-recruit din ng mga tao para meron silang kasama. So, ano nangyari no? Dalawang hunters po yung na huli sa ating kasamahan dito sa lugar ng mga hunter. So sa East-Hunter nahuli at sa Tero rin nahuli. So kailangan namin magtulungan. So natulungan din yung ibang grupo. Sila yung na-focus kay SG. So tayo rin na-focus sa kay Tingero. So grabe, hindi lang tumitigal sila. So bawat araw, bawat taon gumagrabe yung ginagawa nila. Kaya kailangan natin silang sagupain. So buti na namin natin mga malalakas na mga kasamahan katulad nila Kuya Bads at nila Alpha. So may ibang grupo din ng mga hunter na malakas talaga. So mga expert talaga sa larangan ng gusanting. So kahit tayo ay hindi ka malakas, pero gagawin ng lahat na makatulong sa kapwa at makatulong din sa ating mga kasama o support man lang para hinihinay na mauubos yung kalaban.